Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Welcome mga kaibigan sa ating programa, ang inyong paboritong Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN Teachable Zamboanga. Ito po niyang balinggo, Dalazinto. Nagsasabing sa magandang hapon sa lahat. Napakainit mga kaibigan. Mag-ingat tayo at baka tayo ma-heat stroke. At sobrang init. Grabe. Kahapon lamang ay napakaganda ng panahon at ngayon, ako po. Biglang napakatindi ng sikat ng araw. At maging dito sa aming studio, naku, napakainit din mga kaibigan. Ay, grabe. Anyway mga kaibigan, napalaya na rin, di ba? Natandaan nyo, isang araw lamang pinag-uusapan natin yung etong si Christina Yee. Yung pala ang pangalan ayon sa militar ay Martina Lin Yee, yung negosyanteng Chinay na dinukot sa Sirawai. Sabi ng Western Mindanao Command dyan sa Zamboanga City ay nailigtas umano na rescue ng mga members ng 35th Infantry Battalion kahapon. Itong negosyante. Ito'y matapos na makatanggap ng impormasyon ang militar na dumaong daw o naglanding sa Indanan, sa shoreline ng bayan ng Indanan, ang 6 na mga armado at bitbit itong si Yee. Kung kaya't agad silang nagpadala ng mga sundalo at nang makita umano ng mga kidnappers, itong mga sundalo ay iniwan na lamang si Yee at sila'y tumakas. Yan ang version ng militar mga kaibigan. Pero meron din ibang mga ulat na iniwan umano ng mga kidnappers itong biktima at natagpuan ng mga residente dyan sa barangay Kahatian sa Indanan. At agad naman ipinaalam ito sa otoridad. Hindi natin malaman mga kaibigan kung ano ang totoo kasi itong Western Mindanao Command, parang ano to mga kaibigan, parang yung, alam nyo ba yung istorya nung The Boy Who Cried Wolf. Kahit na katulad ng mga napalayang mga Indonesian, napalayang Norwegian hostage na si Kertan Sekingstad. Sinabi ng militar kaya daw napalaya itong mga bihag ng Abu Sayyaf dahil sa pressure na ini-exert ng militar laban sa naturang grupo. Yung pala ang katotohanan dito, may nagbayad ng ransom kaya napakawalan. Kaya mahirap paniwalaan itong militar mga kaibigan pag nagpapahayag sa media. Ultimong mga media ay nagdududa tuloy sa mga pinagsasabi ng Western Mindanao Command.
dahil maraming mga flaws sa kanilang mga pahayag ay puro psyops o psywar. Kahit na pinakawala ng biktima dahil sa ransom, sasabihin ako hindi, pinakawala dyan dahil sa pressure ng militar. Kaya upang hindi mahuli ang mga abusa, pinakawala na lamang nila ang kanilang bihag. Katulad niyang kahapon, may pinakawalan na naman itong si Yi. Sinabi kaagad ng militar na rescue nila. Pero iba naman ang pahayag ng ilang sektor at sinasabing natagpuan pala itong biktima dyan sa Indanan ng mismong mga sibilyan. At kahapon ay pinakawalan din mga kaibigan ng isang itong si Herman Manggak. Isang skipper ng Malaysian fishing boat na dinukot noong August 3, Sabado, dyan mismo sa Sabah. 3 yan mga kaibigan, yung 2 pinakawalan ng mga armado at itong kapitan ng fishing boat na isang Indonesian ay dinala sa lalawigan ng Sulu. At kahapon ay pinakawala ng Abu Sayyaf sa grupo ng Moro National Liberation Front sa ilalim nitong si Nur Miswari, ang chieftain, ang kinikilalang pinuno ng MNLF. At itong si MNLF mga kaibigan, itong si Maas ay siya ring nasa likod ng matagumpay na pagpapalaya sa mga Indonesian dahil ang MNLF mismo ang di umano'y gumawa ng paraan at nakipagnegosasyon sa Abu Sayyaf upang mapakawalan ang mga bihag. So ilan na, siguro mahigit ng 100 yung napapalaya nitong Abu Sayyaf sa grupo ng MNLF. Pero kung military version ng pakikinggan ninyo, hindi, pinakawalan yan dahil sa pressure namin. Napapakinggan tayo dyan sa lalawigan ng Sulu. At tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Binabati muna natin si Governor Toto Tan. Nakipagkita si Governor kanina sa anak ni Maas. Itong si Herman mga kaibigan, si Herman Manggak ay ibinigay na ng Moro National Liberation Front sa Joint Task Force Sulu ng Philippine Army. Nasa ilalim niya mga kaibigan ng Western Mindanao Command pa rin. At kanina ay nakipagkita itong si Cars, yung anak ni Chairman Nur Miswari kay Governor Toto Tan. Diyan sa Kapitolyo, nag-courtesy call itong si Cars at marami silang pinag-usapan. Kung ano yan, hindi natin alam. Pero I'm sure marami silang mga diniscuss na topic at kabilang siguro dyan yung peace and order ng lalawigan ng Sulu. So good afternoon sa lahat ng provincial employees ng Sulu government. Lalo-lalo na kay Governor Toto Tan. Napakasipag yan mga kaibigan, napakabata at napakasipag. At maraming mga proyekto ang lalawigan ng Sulu. At nung nakaraan lamang ay katatapos lang nila mga kaibigan na mag-celebrate ng kanilang founding anniversary. At libu-libong tao. Grabe, ang dami. Marami yung dumalo dyan sa celebration ng 626th anniversary. Ito yung founding anniversary ng local governance and public administration dyan mismo sa lalawigan ng Sulu. At sa kanyang programa during that celebration mga kaibigan, nagkaroon ng napakalaking medical mission, medical and humanitarian mission na binansagang Sangsa Kasambuhan. This is a priority program of Governor Toto Tan. Katatapos lamang yan mga kaibigan, kamakalawala. At ginanap ang itong medical mission dyan mismo sa covered court ng Capitol Grounds.
ang daming dumalo, libo-libo. Imagine, nagkaroon ng medical mission, nagkaroon ng tooth extraction, check-up, mga bata, mga matanda, mga babae, at nagkaroon pa ng mga bigay ng libreng gamot. Talaga namang marami ang nakinabang. Of course, in coordination to with the Sulu Provincial Hospital o yung IPHO, Integrated Provincial Hospital. At merong libreng gupit, libreng BP monitoring, blood sugar monitoring. At napakatagumpay. Nagkaroon din ng mga ear piercing, yung paglalagay ng hikaw sa mga batang babae. Daming tao, mga kaibigan, dahil lahat libre, pati yung deworming. Talagang sabi nga nila, goodbye kalug. Sangsa kasambuan, libre ang deworming. At napakarami ng nakinabang dito, hindi lamang itong deworming, gupit buhok, at nagkaroon din ng libreng immunization sa mga bata, sa mga babae, tooth extraction, pati yung medical consultation, nagkaroon din ng blood donation. At talagang tagumpay na tagumpay itong medical mission ng provincial government sa ilalim ni Governor Toto Tan. At marami at meron pang nagbigayan pa ng mga reading glasses sa mga doon sa nahihirapan na magbasa. At bukod dyan, nagkaroon din ng bigayan ng mga gamot, vitamina, at pakain. Talagang kudos dito kay Governor Toto Tan sa matagumpay na selebrasyon ng local governance dyan sa probinsya ng Sulu. Nung isang araw lamang, ang dami rin na binigay na na mga assistance. Itong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office headed by the Governor himself. At pinangunahan to ng mga members ng Sulu Area Coordinating Council, Department of Social Welfare and Development Office, yung The Alert Lupa Sug, at iba pa. Diyan ginawa yan sa bayan ng Indanan. At marami ang natulungan. Katulad nung sinabi natin, before na magsimula yung military offensive laban sa Abu Sayyaf, mga kaibigan, ay agad nang ipinahanda ni Governor Toto Tan ang mga relief aid. Dahil siyempre, pag may operation yan, siguradong magkakaroon ng mga evacuation ng mga sibilyan. So na-foresee kaagad to ni Governor Toto Tan. Kaya nung pumutok yung balita na nagkaroon na ng opensiba, hindi pa nagsisimula yung opensiba, naglikasan na yung mga tao. Tumakbo na sa mga barangay, sa mga munisipyo. Kaya agad na natimbrihan to at nabigyan ng aksyon nitong si Governor Toto Tan. Okay din tong si Governor Toto Tan. Nung isang araw lamang kasama niya si ex-Governor Sakurtan. At iba pang mga mayor ng Sulu Province at nag-dinner sila sa Malacanang. At kasama nila si Tatay Digong Duterte. Bigla na lang daw tumawag tong si Tatay Digong kay Papang Sakurtan at kay Governor Toto at sinabing punta kayo sa Malacanang at mag-dinner tayo. Kaya agad naman silang tumakbo sa Malacanang ngayon. Sarap ng pagkain. At mahaba yung kanilang kwentuhan, mga kaibigan. Ay naabot ng madaling araw. At nangako naman si Tatay Digong kay Governor Toto Tan at talagang susuportahan itong peace and development efforts ng provincial government sa Sulu. At tulad ng dati, muling nagpasalamat si Tatay Digong kay Sakurtan dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa administrasyong Duterte at sa kanyang role about dito sa pakikipagtulungan kay Secretary Jesus Doresa upang masigurong ligtas ang mga bihag na mapalaya ng Abu Sayyaf.
Kaya binabati natin itong Team Toto Tan at napakaganda ng kanilang accomplishments. At mismong si Tatay Digong ang siyang personal na nagpapasalamat dito kay Toto Tan, ang governor ng Sulu, at sa kanyang amang si Sakutan. So well-deserved kudos. Well-deserved praises from the President himself. Hoy, may bad news pala tayo. Inatake sa puso itong si Mayor Gyapal Gyani ng Cotabato City. Nako. Itong si Mayor Gyapal Gyani Jr., mga kaibigan, nasa Davao to at nagpapagamot. Pero inatake sa puso. Naku po. Namatay ito, mga kaibigan, kanina. Matapos siyang isugod sa pagamutan sa Davao. At ang mismong nagkumpirma nito ay ang Cotabato City Government. At sinasabing namatay nga dahil sa atake sa puso itong si Mayor Gyani. Sabi nga ng abiso sa statement na nilabas ng Cotabato City Government, sinasabi dito na it is with deepest sadness that we inform our fellow Cobateños that our beloved Mayor Gyapal Gyani Jr. has passed away this morning. He was hospitalized in Davao City and early this morning experienced cardiac arrest. As of the moment, his remains are still in Davao City, but the family is assured that he will be transported to Cotabato City anytime today. And then sabi pa nila dito, today is indeed a day of mourning for Cotabato City. We request everyone to say a little prayer for our beloved Mayor Jojo. Itong Jojo, mga kaibigan, ito yung nickname ni Mayor Gyapal Gyani. Matagal-tagal din nag-mayor tong si Gyani, mga kaibigan. Talagang alam mo, hindi natin may iwasan at mga ganitong klaseng dumadating sa buhay ng isang tao. Dahil kahit natutulog ka, pwede kang bangungutin, tigok. Kaya lagi nating hinasabi, di ba? Lagi ko naalala itong si Dr. Willie Ong. Laging nagsasabi sa kanyang mga health columns sa Mindanao Examiner Regional Newspaper na iwasan ang matatabang pagkain at mag-ehersisyo. Bawasan din ang pagkain ng matatamis. Soft drinks, tsokolate, ice cream, at bawas-bawas sa kanin. Diba? Pinapaalala natin palagi ito, mga kaibigan, sa ating mga nakikinig. Dahil once na ma-stroke ka, mahirap ng mahirap ng makarecover. Diba? Pag minsan may mga na-stroke, halos hindi na makalakad, diba? Yung kamay, braso, tabingi na. Kaya habang may panahon, mga kaibigan, iwas muna tayo sa mga maalat na pagkain, matataba, baboy, manok, baka. Okay lang yung mga isda kasi yung isda, healthy yung kanyang taba ng isda. Omega 3. Anyway, mga kaibigan, medyo pansamantalang natigil yung yung hearing ng Kongreso. 2 araw, grabe. Anyway, humarap naman si Senator Laila de Lima Zambilla kanina at sinagot ang mga issue sa umano'y pagkakasangkot nito sa transaksyon ng illegal na droga sa National Bilibid Prison. Sa pagdinig ng House Committee on Justice sa kaso, inilutang din dito ang kanyang personal na mobile number o cellphone number at tirahan na ngayon ay nagiging banta di umano sa kanyang seguridad.
At dahil dito, sinabi ni Laila de Lima na pansamantala muna siyang umalis sa kanyang bahay at nakatira sa hindi naman niya sinabi kung anong lugar dahil sa mga umano'y banta sa kanyang buhay at sa kanyang seguridad. Ito ay matapos na lumabas yung inilabas ng mga testigo at ni Congresswoman Gwen Garcia ang cellphone number nitong si Laila de Lima. Ako po. Binaha daw ng mga text messages, mga kaibigan. Inamin ni de Lima na mahigit 2,000 yung mga natanggap na text messages na binabash siya at pinagbabanta, pinagmumura, pati yung kanyang address. Dahil dyan, mga kaibigan, sabi niya hindi lang daw siya ang apektado dahil pati yung kanilang subdivision apektado na rin. Kaya sabi ni Laila de Lima ay nag-iisip daw siya sa pagsasampa ng kaso. Kasama na rito ang writ amparo habeas data. Dahil naging daw siya, mga kaibigan, subject of persecution. And she feels na it's not safe anymore for him or her family because of this leak sa kanyang cellphone number. Una nang sinabi ni de Lima na nakatanggap ito na mga pambabastos mula sa kanyang cellphone. Sabi niya, I've been receiving a lot of texts and harassment, intimidating texts from this number. Kasi ito ang numero that the committee had so recklessly allowed to be publicly disclosed in the course of the inquiry the other day. Tuloy, hindi ko na magamit itong numero na ito dahil halos wala nang papasok ng mga legitimate na text. Puno na, puro pambabastos, puro pananakot and even calls, non-stop. Sambit pa ni de Lima. Kung ang nagbabayad itong cellphone na to ay ang gobyerno. So, public accountability, mga kaibigan. Dahil kung ang Senado o ang DOJ, pero dating DOJ number pa ito, mga kaibigan, mula nung siya dating naging secretary. So kung ang nagbabayad ito galing sa Department of Justice, wala siya magagawa. So hindi private yung number na yan dahil public official siya. At ayon pa kay de Lima, sigurado siya na galing sa iisang kampo mga bumabanat sa kanya. At sinasabing by the nature of the text and by the nature of the messages, this could only come from these trollers and the 30 fanatics. Ang dami na nanawagan kay de Lima na bumitaw na, mag-resign. Dahil sa isyong kinasasangkutan ito at marami na ang humihiling na bumaba na lamang sa pwesto si de Lima. At kabilang dito, mga kaibigan, alam nyo kung sino? Si Congressman Harry Roque. Sabi pa ni Harry Roque, mga kaibigan, sa mga nasiwalat na ebidensya, ang aking payo po sana kay Laila de Lima ay sana po siya magbitiw na. Bagamat hindi po kami, bagamat kami po ay nasa Kamara at hiwalay pong House of Congress, ang Kongreso ay iisa namin bahagi ng 17th Congress. Alam nyo, mga kaibigan, meron na nag-file ng 2 kaso sa Ethics Committee against de Lima dahil dito unang-una yung pagkakasangkot niya di umano base sa mga aligasyon ng mga drug lords na nagbigay ng kanilang testimonya during the House Committee hearing of the Justice Committee headed by Congressman Reynaldo Umali. Ay doon naglabasan lahat. Pero si de Lima, mga kaibigan, siyempre may karapatan siya. So, dinilay niya lahat yan. You have to deny everything. Sino ba naman si Raulo nag-admit na may kasalanan siya? Diba? Yun ang matindi ron. At lahat ng testimonya na ibinigay ng mga drug lords ay recorded to, mga kaibigan, on the records. At binigyan din sila ng immunity, mga kaibigan, ng Kongreso. So lahat ng sabihin nila ay hindi maaaring gamitin laban sa kanila kung sakali may maghain ng kaso. So yun ang ating tignan natin
dahil sinabi ni Congressman Umali, yung head ng Justice Committee sa Kongreso, na maaaring matanggal itong si De Lima dahil dito sa kung mapapatunayan ang kanyang pagkakasala at kung magkaroon ng judgment, di ba? So, yun ang matindi dyan. So, tignan natin mga kaibigan kung hanggang saan to. Pero si De Lima talagang palaban na palaban. Si Tatay Digong pa rin ang puntirya niya. At sinasabi niya, ito daw House hearing in aid of legislation is a sham. Huwad, ika nga, huwad. At ang motibo lamang nito ay sirain siya sa harap ng publiko. Kaya naman ang ginawa ni De Lima, nanawagan sa United Nations na magpadala dito ng investigador upang matigdan, masiyasat itong mga kaso di umano ng extrajudicial killing. Itong mga drug pushers na pinapatay ng kanilang mga nakakalaban o kaya mga namamatay sa bypass operation kapag lumalaban sa pulis. Anyway, sapat naman ang mga ebidensya para masampahan na ng kaukulang kaso itong si De Lima at iba pang mga kasabwat sa paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ito ang paniniwala ng ilang mambabatas na kasama dyan sa congressional hearing. At sinigundahan pa ito ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At sinasabi niya na talagang, it is prudent to file cases in court in soonest possible time. Ito rin ang sinabi ni, hindi tayo nakakabali, sinabi rin ito ni Davao del Sur Representative Mercedes Cagas. Inayunan pa ni Aguirre ang naniniwalang lumakas pa ang ebidensya laban kay De Lima matapos na magsalita. Itong si Police Deputy Director Benjamin Magalong na nagsabing na itsapwera daw sila ni De Lima sa raid na kanila mismong ipinlano dyan sa National Bilibid Prison. Sa testimonya ni Magalong, sinabi dito na kasama dapat ang CIDG o ang Criminal Investigation and Detection Group at ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga raid na gagawin sana sa Bilibid Prison. Subalit initsapwera umano sila ni De Lima. At sa halip nandoon itong si NBI executive, NBI official na si Ragos. At ang nangyari, so hindi napasama yung PIDEA at saka yung CIDG sa raid. At sa halip, puro mga NBI agents, mga National Bureau of Investigation, at yung iba pang mga opisyal na nadadawit at opisyal din ng Bureau of Correction na isinasabit sa korupsyon. Paano nga naman niya? Malinaw na malinaw yan. Di pag sumama sila CIDG dyan tsaka PIDEA, talagang mahalungkat yan. So kung ang tinanggal sila sa plano at ang kunyari ang nag-raid, yung mga opisyal na yan, na binabatuhan naman ng salapi ng mga drug lords. So palabas lang yan, drama. Pero sabi naman ni De Lima, as a matter of fact, yung National Bureau of Investigation ang lead agency dyan. Bakit? Yung NBI, mga kaibigan, under to sa Department of Justice na noon ay si De Lima ang hepe. Di ba? At kasama sa mga di umano'y nag-raid sa grupo ni De Lima ay itong si Chief Superintendent Marcelo Garbo na noon ay siyang hepe ng National Capital Region Police Office. At siyempre, mga opisyal naman ng Bureau of Correction. Itong si Garbo, mga kaibigan, pinangalanan to ni Tatay Digong na isa sa mga opisyal ng PNP na siyang protector ng mga drug lords.
Pero para sa House Minority ng Kamara, mga kaibigan, ay guilty na agad itong si De Lima. Base sa tugma-tugmang mga testimonya ng mga testigo na humarap sa investigasyon ng Kamara. At para hindi na umano lumaki ang collateral damage ay mainam na magbitiw na sa kanyang tungkulin itong si De Lima. Ayon naman kay House Minority Floor Leader Danilo Suarez, isang tabi man ang akusasyon sa illegal drugs dahil ang nag-akusa kay De Lima ay mga inmates na sinasabing walang kredibilidad. Malinaw umano na sa loob ng 6 na taon ay kinonsinti at wala itong ginawa sa problema sa loob ng National Penitentiary. At ito'y patunay lamang ang revelasyon ng convicted drug lord na si Herbert Colango. Si Herbert Colango, mga kaibigan, magaling kumanta pala taon to. Si Herbert Colango, itong si Colango, grade 6 lang daw ang inabot. Pero matalino sa negosyo. Imagine, mga kaibigan, nung nasa Bilibid pa to, before na ilipat sa ISAF dyan sa Camp Aguinaldo, kumukuha ng babae. Sa labas, 25,000 ang bayad niya sa mga babae upang magbigay aliw sa mga big time na mga inmates. At pinapasa niya to ng 75,000. Di tubo na kagad siya ng 50,000. Minsan daw sinabi niya kumuha siya ng 10 babae at 25,000 each. At naibenta niya to ng 75,000 bawat isa. Galing, di ba? At may mga tongpats din pag may mga transaction sa droga, lalo na kung may kinalaman yung mga Chinese drug lords. Pinapatukan niya. Pero mapapanood nyo yung mga awitin nitong si Herbert Colango sa YouTube. At may kita dyan, mga kaibigan. Para siyang sino ba yung Korean singer? Si Psy. Nakita niyo siya, naka-sunglasses pa si Herbert Colango at para siyang si Psy. Yung ano bang kinanta ni Psy? Yung Gangnam. alam ng aming technical director dito. Naggagangnam siguro to. Pinaliwanag din, mga kaibigan, ni Suarez na ayaw nilang pangunahan ng Senado sa gagawin nitong aksyon laban kay De Lima. Subalit ang kanila lamang ay ang panawagan na agad na magbitiw ang senadora dahil sa opinion nila bilang observer sa lahat ng mga nangyayari ay wala ng kredibilidad itong si De Lima. Pero bilang reaksyon naman, mga kaibigan, sa pagmamaliit ni De Lima sa mga testigo na humarap dyan sa House Inquiry, ay sinabi naman ni Suarez na sa dalawang araw na pagdinig ng Kamara ay mapapatunay hindi scripted ang kanilang mga testimonya. Tama naman dahil lahat naman ng congressman nag-interpellate. Pati si Justice Secretary Aguirre parang kinross-examine itong mga testigo lahat. So mahirap na sabihin na scripted yan, mga kaibigan, dahil alangan naman sabihin ng mga congressman na kasama sila sa script, di ba? So lahat ng tanong nila nasagot ng maayos. Nitong grupo nila Herbert Colango, nila Hans Tan, sino ba? Si Pacho, lahat ng mga drug lords. Nakasama yata ito sa maximum security prison na inilipat. 19 ito, mga kaibigan, 19. Ang hindi lamang humarap at ayaw humarap sa hearing ay itong si JB Sebastian. Ito umano ang talagang kausap ni De Lima. At siya rin ang dahilan na di umano kung kaya't napatanggal sa maximum security prison itong grupo nila Colango. At dahil dyan ay 8 buwang. 8 buwang namayagpag itong si JB Sebastian sa bentahan ng droga. So para siyang Panginoon doon, mga kaibigan. Ayan ang sinasabi ng mga drug lords na humarap dyan sa hearing. Para naman kay Congressman Lito Atienza, ang mga actuation umano ni De Lima ay magpapatunay na guilty ito. Bagamat kaliwat kanan umano ang ginagawa nitong raid sa NBP ay wala namang opisyal na pinarurusahan o tinanggal sa pwesto. Pero talagang idinidiin, mga kaibigan,
ng mga testigo na itong si De Lima ay talagang nakikinabang sa drug money. At pati na rin yung pagtakbo niya mga kaibigan sa Senado ay pinondohan ng mga drug lords. Ako po, may quota sila. Grabe. Ay, isang drug lord, sinabi niya, 3 kilong shabu ang pumapasok sa Bilibid bawat linggo. So, sa isang buwan, ilan yan? 12 kilos. Kung matapat ka sa isang buwan na may 4 ang 5 linggo, di times 12 yan. Times 3, 15 kilos. Wow. Presyuhan noon, siguro 12 kilos. Kung noon yan, nasa mga 20 hanggang 25 million ang halaga niya. Grabe mga kaibigan, sa loob mismo ng National Penitentiary. Ang bentahan ng grabe. Ako mismo, hindi ako makapaniwala sa mga testimonya ng mga drug lords. At hindi rin ako nagdududa mga kaibigan dahil meron silang immunity so lahat ng sabihin nila ay safe sila sa anumang kaso. Kaugnay sa kanilang mga statement. So very very consistent yung mga sagot ng mga drug lords na humarap dyan sa hearing. Samantala at maging yung mga kaibigan, itong si Sergeant Jonel Sanchez na isa sa mga security ni De Lima ay lumabas din ang pangalan, naging bagman din ito. Pero ang good news dito mga kaibigan, hawak na ng mga otoridad itong si Sergeant Jonel Sanchez. Ang tinukoy ng mga testigo o mga drug lords sa investigasyon ng Kamara na tumanggap umano ng pera para kay De Lima. At ito'y kinonfirma na rin mga kaibigan ng Philippine Army. At nasa ilalim na rin ang investigasyon ng Presidential Security Group itong si Sergeant Jonel Sanchez. Ayon pa kay PSG spokesman Lieutenant Colonel Michael Aquino, lumutang ang pangalan ni Sanchez, itong si Jonel Sanchez mga kaibigan, sa pagdinig ng Kamara. At ang pagkakaalam natin, itong si Sanchez pala mga kaibigan ay miyembro, miyembro ng Presidential Security Group sa panahon ni Pangulong Benigno Aquino. At nakadetail ito kay De Lima. Wow! Grabe. Kaya nila agad natuntun tong si Sergeant Jonel Sanchez dahil member pala ito ng PSG. Tignan natin mga kaibigan kung ano ang isisiwalat nitong si Sergeant Jonel Sanchez. Pero wala namang ibang binigay na detalye ang PSG kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon. Tungkol dito sa pagkakadawit ni Sergeant Jonel Sanchez sa illegal drug activities at tinasabing bagman di umano nitong si De Lima. At lahat yan mga kaibigan ay tinanggi naman ni Secretary De Lima. At talagang tignan natin kung paano magde-develop itong pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings at ang hearing ng Kongreso. Pero matindi itong sinabi ni De Lima. At palaban itong si De Lima at binueltahan niya mga kaibigan yung kanyang mga kritiko, partikular itong si Senator Alan Peter Cayetano na kanyang inakusahan na umano'y sumira sa imahe ng Senado at higit sa lahat sa Pilipinas. Di ba, dinuro-duro to ni Senator Antonio Trillanes, si Senator Cayetano. And then, in the end, humingi naman ng tawad itong si Trillanes kay Cayetano at naggumawa pa ng liham upang formal na mag-apologize. Dahil habang nagsasalita si Cayetano, pinatay ba naman ni Trillanes yung microphone, mga kaibigan? Talagang binastos.
Hindi lang pambabastos, binuli-buli pa. At sinabi niya kay Cayetano, hindi kita papopormahin dito. Cayetano naman siguro na duwag. Satsat na lang ng satsat. Hindi niya nagawa ipagtanggol ang kanyang sarili sa pangbubuli at sa pambabastos nitong si Trillanes. Si Trillanes, di ba, sa TV nakita natin talagang habang nagsusumbong itong si Cayetano kay De Lima kung anong pinaggagawa nito si Trillanes. Si Trillanes titig na titig sa mata ni Cayetano para bang at anytime para siyang kobrang handang tumuklaw. Akala ko nga biglang sasapakin ni Trillanes si Cayetano. Kaya lang itong si Cayetano napapaatras siguro may daga sa dibdib itong si Senator Cayetano, mga kaibigan. Pareho silang senador, pareho silang lalaki. Pinabayaan mo yung isang lalaki na bastos-bastosin ka, nako po. Sa harap ng national broadcast yan. At kaya ang ginawa pa nitong si Cayetano lumipat na lamang ng ibang upuan. Nako, talagang kahiya-hiya, di ba, mga kaibigan? So sa isip ni Trillanes, kayang-kaya ko palang bastusin tong si Cayetano. Kayang-kaya kong duruin to, takutin. Ang kasalanan dito ni Cayetano, hindi siya pumalag, being a gentleman himself. So yun, nangyari. So once na ginawa ni Trillanes yan sa kanya, uulit-ulitin pa yan. Believe me you. So yan ang nangyari dyan, mga kaibigan. Talagang ito talagang politika. Ito mga politika talagang sakit sa ulo to. Kaya tignan natin kung papaano, mga kaibigan, ang takbo nito. Dahil napakahirap ng sitwasyon ngayon. Pero si Tatay Digong, sabi niya, kasi hoda kayo dyan. Hearing kayo ng hearing. Wala akong pakialam sa inyo. Basta I am focused on my job. In this war against drugs. Kaya nga si Tatay Digong nung nakikipag-usap sa mga sundalo sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang kampo ay muling nanawagan sa mga sundalo, sa militar na suportahan ang kanyang pakikipaglaban sa illegal na droga. Paulit-ulit yan, mga kaibigan, sinasabi ni Tatay Digong. Dahil gusto niyang malaman ng lahat itong mga nangyayari. Dahil siyempre, kailangan alam ng publiko to. Dahil inamin naman ni Tatay Digong, mga kaibigan, na naging medyo maayos na ang takbo ng mga otoridad sa kanilang pakikibaka sa droga at nabawasan na sa kalye. Dati raw, nung hindi pa siya umupo, ang takot at takot itong mga sibilyan. Ngayon daw, ang takot at takot itong mga drug pushers. Dahil baka madaanan sila ng mga vigilantes. At tignan natin kung paano yan. Pero ngayon, mga kaibigan, ongoing pa rin yung hearing ng Senado dito sa extrajudicial killings. At si Senator Richard Gordon ang umuupong Justice Committee Chairman. Ito ay matapos na matanggal si De Lima sa botong 16-4. Tinanggal ng mga senador itong si De Lima bilang chairperson ng Justice Committee. Dahil ang paniwala nila, ang ginagawa nito puro paninira lamang kay Tatay Digong. Yung pinag-uusapan dito yung extrajudicial killing sa war against drugs. Pero ang lumalabas yung mga pagpatay noon sa mga kriminal dyan sa Davao City. Ang layo nga naman. So yung impartiality daw ng Senado medyo naapektuhan na.
Tama nga naman mga kaibigan ay ang gusto ngayon mangyari ni Senator Gordon at ng ibang mga senador ay maging impartial talaga at stick to the issue. Itong extrajudicial killings lamang ng kasalukuyang sa kampanya ng pamahalaan at ng pulisya laban sa droga. Imagine, 1988 pa hanggang 2014 lahat puro about Davao City. At marami pa rin ang hindi tumugma at nagkasabit-sabit si Edgar Matobato, yung whistleblower na nagsasabing dati siyang member ng Davao Death Squad. At inamin niya na bago maging DDS yan ay ang tawag sa kanila ay Lambada Boys. At ang original member nito ay 7 lamang. Kabilang ang isang pulis at mga rebel returnees at mga heart killers. Pero sa mga testimonya ng mga nakakakilala kay Edgar Matobato, napakayabang daw mga kaibigan. Sa Samal Island daw, laging ipinagmamayabang sa mga taga doon na siya ay member ng Davao Death Squad. At pag naglalakad daw to sa kalye dyan sa Samal Island, left and right yung kanyang baril at meron pa nakasukbit sa harapan. Talaga daw halos takot yung mga tao dahil every now and then sinasabing, DDS ko! DDS ko! Member ko sa Davao Death Squad! Pero ang sana ginawa dito ng pulisya mga kaibigan nung humarap sa Senado at matapos na magbigay ng kanyang salaysay, dapat inaresto na kaagad nila. Dahil inamin ni Edgar Matobato na yung Davao Death Squad ay siyang responsable sa pagpatay sa mahigit sa 1,000 tao. At siya mismo inamin niya na sa kanya lamang ay mahigit 50 ang kanyang pinatay. At iba dyan ay pinakain niya sa buwaya, chinap-chap ang mga katawan. So marami siyang pag-amin. So I'm sure dapat naisip ng pulisya na arestuhin na kagad siya at para masampahan ng kaso dahil yung pag-amin pag-amin sa kasalanan niya, pag-amin sa mga krimen na kanyang ginawa, itong mga brutal na pagpatay. Anyway, speaking of Samal mga kaibigan, nagte-text sa atin yung taga Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island. Tinasabi nila dito na, Sir, tahimik na po ang Samal Island ngayon dahil marami na rito mga resorts at napakaganda na ng lugar. Wala naman pong DDS dito. At wala na rin po si Matobato sa Samal Island. Kaya sabi, yung gusto nyong magbakasyon, bakasyon kayo sa Samal Island, pumunta lamang kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At napaka-affordable yan mga kaibigan. Bring your family, come one, come all. Bring your family. Kung meron kayong birthday celebration, weddings, anniversaries, o kaya naman mga retreat, business seminars and workshop, pumunta kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. You can call telephone numbers 082-284-2000. Ulitin natin ito ang kanilang hotline sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakaganda. Diyan sa Samal Island. Isang sakay lamang yan sa water taxi from Davao City. 10 minutes lamang yan. You can call them at telephone number 082-284-2000. O kaya maaari niyong i-text kung meron kayong gustong alamin, mga kanila mga rates sa mga rooms, ang amenities, at iba pa mga offers ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. You can text or call cell phone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, ang kanilang cellphone numbers ay 0998-967-8001 up to 8005. Napakamura dyan. World class pa yung amenities. Meron tayong hiring job opportunity
Yung Mindanao Examiner Regional Newspaper ay nangangailangan ng isang news writer with experience in newspapering and broadcast media at magaling sa pagsusulat sa Ingles at Bisaya. Applicant must be female and not more than 25 years old and a graduate of Mass Communication or AB English or its equivalent. Preferably a resident of Zamboanga City, hardworking and can work under extreme pressure and less supervision, and is willing to travel in any parts of Mindanao. Please email your biodata and photo or resume sa MindanaoExaminer@gmail.com. Yung mga graduate ng MASCOM o kaya AB English na marunong magsulat ng mga balita at marunong sa Ingles at Bisaya ay maaari kayong mag-apply. Mga babae lamang not more than 25 years old. Maaari kayong mag-apply sa Mindanao Examiner Regional Newspaper at kailangan nila ng isang writer-reporter. At maaari nyong email ang inyong biodata at litrato o larawan o kaya ang resume sa MindanaoExaminer@gmail.com. Wala na tayong oras. Ang dami tayong natanggap na text sa Kidapawan, sa Solmerano family. Good afternoon, sir. Sir, sa lahat, ma'am. At nagpapabati daw itong Solmerano family sa Kidapawan. At yung employees ng Yaki Herbal Laboratory sa Kidapawan pa rin nagpapabati. At good afternoon sa lahat ng empleyado ng Yaki Herbal Laboratory. At kay Mr. and Mrs. Romy Eluspa and Lulu Eluspa, ang nasa likod ng matagumpay na Yaki Herbal Capsule, vitamins, ano pa ba? Mga sabon. Nasubukan ko yung Yaki, mga kaibigan. Napakaganda, napaka-effective. So, good afternoon sa mga taga Yaki Herbal Laboratory. At sa Basilan, meron tayong text sa Basilan. Binabati natin lahat ng mga Basilenyos, mga taga-Labitan. Si Kuya June, gumagawa ng hollow blocks dyan sa Umol Compound. Good afternoon. Kung gusto nyo bumili ng hollow blocks, pumunta lamang kayo kay Kuya June dyan sa Umol Compound at high class. Mataas ang quality, mga kaibigan, ng kanilang hollow blocks. At siyempre, good afternoon din sa mga taga-Baliwasan dyan sa Zamboanga City. At lalo-lalo na sa Norte family at kay Alili. Sabi ni Alili, batiin ko raw ang kanyang loving and sweet husband na si Ramil Kamay. Nakita ko si Ramil dito, Alili, kahapon. So good afternoon sa lahat ng mga taga-Baliwasan, hindi lamang sa taga-Baliwasan, kina Alili, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong Mindanao. Wala na tayong oras. Kumakatok-katok na yung ating technical director. Ang partners namin dito, mga kaibigan, sa Radyo Mindanao, sa Radio Philippines Network, DXXX, ay ang DWIZ sa Maynila at ang CNN Philippines. Hanggang bukas, mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sumisenyas na yung aming technical director at papasok na rin yung isang programa at 3 o'clock. Thank you very much sa lahat ng mga nakinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, at sa Cotabato City, sa ARMM, Bureau of Public Information. Nakamonitor sila sa atin. Good afternoon sa inyo lahat dyan. Kay Regional Governor Muji Bataman at sa lahat ng bumubuo ng ARMM. Para sa Radyo Mindanao, mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Fafaal, ay ang aming sponsor, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Hanggang bukas, mga kaibigan, at ingat tayo. Huwag tayo masyadong maglalakad sa init para maiwasan natin ang heat stroke. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan, I love you, Mama Chup Chup. Take care.